Nang makapasok sa silid ang dalaga, ay dire-diretso niyang ibinagsak ang sarili sa kama. Tila hapong-hapo siya at hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ilang minuto ring ipinikit ang mga mata na para bang pinapakiramdaman ang buong silid. Humugot ng malalim na hininga at marahang nagmulat. Napakalawak ng silid at napakaganda nito. Mula sa mga antik na kagamitan, muebles at ang kulay ng dingding nito. Napaupo ito at binuksan ang dalang maleta. Kinuha ang mga larawan nila ng kanyang ama at ipinatong sa side table. "Hi Dad, welcome to Del Franco Mansion." Mapait na wika niya. 2 weeks bago mamatay ang kanyang ama, ay tumawag ito. They talked about a lot of things. Napakatagal nilang nag-usap, which is not their usual routine. Kung minsan kasi ay wala pang 3 minuto kung mag-usap silang mag-ama. That time ay naulinigan na niya ang manakanakang pagbubuntong hininga ng ama. Hindi man niya alam ang dahilan ay hindi niya na lamang niya ito inusisa. She promised him to travel home before the grand opening of the company branch at Davao. Pero 1 week matapos ang kanilang pag-uusap, Cindy called her, his dad's executive secretary, saying that her dad had a heart attack. Mabilis siyang nag-resign sa pinagtatrabahuhang real estate at bumiyahe ito pa uwi. Nadatnan na lamang niya ang malamig na bangkay ng ama. 5 days matapos ang libing ng ama, ay dumating si Attorney Mendoza, ang abogado ng kanilang pamilya. May ibinigay lamang itong brown envelope. She was in a great shock nang mabasa ang nilalaman nito. Naguguluhan siya at ng oras din na yun ay wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang puntahan, makita at makausap ang lalaking pinagkakautangan ng ama at nakatakdang pakakasalan niya. And here she is. Marahang binuksan ni Sofia ang pinto ng balcony sa kanyang silid. Ito ang unang umaga niya sa Hacienda Matilda. Bumungad sa kanya ang malamig at sariwang hangin. It was like her first day in a paradise nang makita ang buong paligid habang sumisikat ang haring araw. The trees, mountains and hills, ang mga hitik na bunga ng mangga na animo mga bituin na nagbibigay saya sa kanyang mga mata. And one thing that caught her eyes is a house firmly standing near the peak of the highest mountain. Pero hindi niya tsak kung sakop pa rin ito ng asyenda. Ilang minuto rin itong nawili sa pagmamasid. Nang marinig niya ang pagkalam ng kanyang sikmura, ay nagpasya na siyang bumaba. Hindi kasi siya nakakain ng dinner dahil napahimbing siya ng tulog. Mula sa hagdan ay nakita niya si Dominic na nakaupo sa sofa. "Eat your breakfast, Sofia." Anito na hindi lumilingon sa dalaga. "I don't eat in the morning, Mr. Franco." "Dominic, just call me that way. Let's drop the formalities. By the way, welcome to Hacienda Matilda. I never had a chance to say it last night. Hindi pa naman siguro huli ang pagbati ko." Tumayo ito at ibinaba ang hawak na bulletin sa mesa. "Manang korason, pakisamahan si Sofia sa kusina." Utos ng binata sa kawaksi na nakatayo malapit sa puno ng pinto. Dali-daling kumilos ang kawaksi. "Salamat." Anito tsaka sumunod sa kawaksi. Hot chocolate at toasted bread lamang ang kinuha niya tsaka nagtungo sa sala. Wala na doon ng lalaki. Nakahiligan na niya ang magbasa ng balita habang humihigop ng mainit na tsokolate, kaya pinulot niya ang bulletin na nakapatong sa mesa. Napailing siya sa nabasang column tungkol sa kanya. "Are you going with me in the office?" Napalingon ng dalaga. Dominic was wearing a black tuxedo and black shining shoes at idagdag pa nito ang bitbit na attache case. "I prefer staying here, Mr. Franco." "I told you, Dominic is my name, or you can just call me Nick. By the way, I will be back next week. More than 7 hours ang biyahe. It's too difficult for me to travel from here to Manila." "Okay, Mr.
Dominic. Tsaka muling ipinagpatuloy ang pagbabasa. Kung may kailangan ka, you can approach any of the maids. Kung gusto mo ako makausap, just dial my number. Lumabas na ang binata. Muli namang ipinagpatuloy ni Sofia ang pagbabasa. Napailing siya nang mapansin ang mga matang nakasubaybay sa kanya. Tumayo siya at pumwesto sa balcony. Pero ilan pa rin sa mga katulong ang nakatingin sa kanya. Muli siyang tumayo at pumwesto naman sa hardin. Bawat kilos at galaw niya ay sinusundan ng mga to. Hamak pa niya ang isang preso sa bilangguan kung bantayan ng mga kawaksi. Excuse me? Tawag pansin niya sa kasambahay na nagdidilig. Bakit po, senyorita? Mabilis na iniwan ang ginagawa at lumapit sa dalaga. Pwede ko ba makausap si Dominic? Inilabas ng kawaksi ang wireless telephone mula sa bulsa ng suot ng uniforme. Idinayal ang numero ng boss tsaka iniabot sa kanya. What do you need? Ani Dominic. Pwede ba akong magbasa ng bulletin nang walang nakatingin? Pwede ba akong maupo sa hardin nang walang nanonood? Can I stay anywhere else without anybody watching me? I want to be alone. Anything else? Wala na. Give the phone to Abby. Wala pang isang minuto ay tila mga robot na isa-isang pumasok sa loob ng kabahayan ang mga kawaksi. Muli namang ipinagpatuloy ni Sofia ang pagbabasa. Ito na ang panglimang araw ni Sofia sa hasyenda. Kahit papano ay nasasanay na rin siya sa lugar. Naligo siya at nagbihis. Gusto kasi niyang mamasyal. Gusto niyang puntahan ang tubuhan, manggahan, palayan, taniman ng citrus at maisa na ikinukwento ni Manang Corazon sa kanya. Matagal na panahon din niyang hindi naranasan ang pamimitas ng mga prutas. Manang Corazon, maglilibot lang po ako. Hindi po ako lalayo. Sige ho, senyorita. Gusto niyo po bang tawagin ko si Abby para samahan kayo? Naku, hindi na po. Bit-bit ang payong ay lumabas na siya ng kabahayan. Mabuti na lamang at wala si Dominic. Bukas o sa makalawa pang balik nito. Nagulat ang mga trabahador nang makita ang dalaga. Magandang araw ho, bati niya. Ako ho si Sofia de Torres. Gusto ko lamang po sanang makita ang mga pananim. Magandang araw din po, senyorita. At hindi magkanda-ugaga sa pagtayo ang mga trabahador na namamahinga sa ilalim ng mangga. Ang ilan sa mga ito ay nasa itaas pa ng puno. Nagkalat rin sa paligid ang mga basket na punong-puno ng mga bunga ng mangga. Aba, siya yung kinukwento ni Corazon na nobya ni Senyorito Dominic na pakakasalan niya. Nakangiting wika ni Mang Raul. Naku, Manong, hindi po kami magkasintahan ni Dominic. Tsaka, magpahinga lamang po kayo. Hindi pa naman po oras ng trabaho. Tama na nga yan, Raul. Tumigil ka na sa kasasalita mo. Pasensya na po kayo dito sa asawa ko, senyorita. Napakadaldal po. Ani Aling Elena. Dito po kayo umupo. Itinuro nito ang duyan. Maraming salamat po, Manang. Naku, ang dami po palang bunga ng mangga. Tikman niyo ho, senyorita. Maraming salamat. Masayang nakipagkwentuhan ang dalaga. Naging maganda ang pagtrato ng mga ito sa kanya. Lumaki man sa yaman si Sofia, ay likas sa kanya ang pagiging simple. Mas pinangarap niya ang simpleng buhay. Sa katunayan, hindi siya nagtungo sa London para gumastos ng salapi, kundi para kumita ng pera para sa sarili. Masarap ang naging kwentuhan ni Sofia sa mga trabahador, kaya hindi niya namalayan ang oras. Sa dami ng nakain na pritong talong, tuyo at mangga, ay tila hindi na nakaramdam ng gutom ang dalaga. 3:00 na ng hapon nang makauwi siya. Where have you been? Tanong ni Dominic na nakatayo sa bungad ng pinto. Napakunot noo si Sofia nang madatnan ng binata. Ang akala niya ay sa ibang araw pa ito makakauwi. Namasyal lang ako, namitas ng bunga ng mga pananim mo. At itinaas pa ang bitbit na basket na puno ng mga prutas. I visited your farm. Lumapit ang isang katulong at kinuha ang bitbit ng dalaga. Ipaghain niyo si Sofia ng panangalian. I'm done. Nakikain ako sa mga trabahador.
Naglakad siya patungo sa sala habang pinupunasan ng pawis sa noo. Nadismaya siya sa narinig na balita mula sa telebisyon. Inis na kinuha ang remote at pinindot ang off button. I hate those reporters. That's what I told you, Sofia. They will keep doing it para magsalita ka na. Wala akong mukhang ihaharap sa kanila. Knowing them, if we need to be artists, why not? Putol nito sa iba pang sasabihin ng dalaga. Naupo sa sofa at muling binuhay ang television. We can't convince them in that way. Isa pa, hindi naman talaga tayo magkakilala. Giit ni Sofia. Naiinis ito sa mga naglalabasang issue. Kahit papaano ay nasanay na siya sa pakikipag-usap sa binata, lalo pat habang tumatagal ay nagiging komportable na siyang kaharap ito. Pagtagpi-tagpiin natin ang mga pangyayari, Sofia. We'll try to make a story out of our imaginative minds. Siguro naman natutunan mo din yun. Napakunot noo ang dalaga. What do you mean by that, Mr. Dominic? Call me that way. Putol nito sa sasabihin ng dalaga. This is my last time reminding you of calling me with my first name. Siguro naman tinuruan ka din kung paano sumunod sa utos. Fine. We can't just tell stories out of nothing, Dominic. We don't need to convince them. Remember, action is better than words. Makuhulog ang pagtatapos ni Dominic sa usapan. Tumayo ito at naglakad paakyat ng hagdan. By the way, may iniuwi akong mga gamit mo from your house. Naisip kong baka kailanganin mo. Umaliwalas ang muka ni Sofia sa narinig. Ilang personal na gamit lamang niya ang nagkasya sa kanyang maleta nang lisanin ang kanilang mansyon, kaya marami pa siyang naiwan. Tumayo siya at sumunod sa binata. Ipinasok na ni naman ang korason sa silid mo. Check it out. Tugon ni Dominic bago tuluyang pumasok sa silid nito. Salamat, ani Sofia, pero hindi niya alam kung narinig pa ito ng binata. 2 medium-size na maleta ang nabungaran ni Sofia sa loob ng silid. Naroon ang kanyang iba pang mga personal na gamit. Naroon din ang ilang mga larawan ng kanyang buong pamilya. Napangiti ang dalaga nang makita ang nakangiting mga muka ng kanyang ama at ina habang hawak ang isang sanggol. Ang sabi ng kanyang papa, ito ang huling larawang kuha nila bago mamatay ang kanyang ina. Mama, Papa, I miss you so much. Tsaka niyakap ang larawan. Nang maiayos ang mga gamit ay napangiti siya. It was like her old room at the Torres mansion. Bumaba siya para ibigay ang mga portraits na hindi niya naiwasang tanggalin para mailagay ang kanilang family pictures. What are those? Tanong ni Dominic nang makasalubong ang dalaga. Let me. At kinuha dito ang mga frames. Too heavy. Sana tinawag mo na lang ang mga katulong para tinulungan kang mag-ayos. Salamat, konti lang naman. Tsaka salamat sa pagkuha ng mga gamit ko. Umiling ang binata. Don't mention it. Tugon nito. Tsaka tinawag ang mga kawaksi. Manang, pakidala ang mga ito sa bodega. Mabilis namang sumunod ang katulong. Salamat, Manang. Wika ni Sofia sa katulong. Babalik na ako sa taas. Tumango naman si Dominic at muli ay hindi na naman maiwasan ng binata na pagmasdan si Sofia. Wala silang karapatang magwelga. Sobra-sobra ng buwan na ibinigay kong palugit sa mga trabahador na yan. Kapag hindi pa sila aalis within an hour, ipahanda mo ang mga heavy equipments. Galit na wika ni Dominic habang nakatayo ito sa bungad ng pinto at may kausap sa cellphone. What happened? Tanong ni Sofia habang pababa ng hagdan. Eat your breakfast. Don't go anywhere else. Ni hindi nilingon ang dalaga. Dominic, wait! Sumunod siya sa binata. What? Naiiritang tanong nito. I'm in a hurry. Please give them enough time. Nangunot ang noo ng binata. What? You don't know anything, Sofia. Now go and eat. Mariing utos nito. Pakinggan mo naman sila.
They also have the right to be entertained. They don't. Matigas na wika nito. Mayayaman lang ba ang pinakikinggan, Mr. Dominic Del Franco? You don't know how hard they've suffered in working for you, in working at this place. They are the reason behind your wealth and success right now. Kaya wag mong sabihin sa akin na wala akong alam. Inis na inis siya sa kagaspangan ng ugali ng binata. You come with me. Marahas na hinila ang braso ng dalaga. Hindi ka siya nito tinawag sa apelido, pero binanggit naman ng dalaga ang kanyang buong pangalan. Siguro kung alam lamang nito ang kanyang middle name ay baka nabanggit rin nito. Aray, sasama ako, Dominic. You don't have to do this. Sigaw niya sa binata. Sakay. Marahas niyang binawi ang braso at sumakay sa kabayo. Don't tell me dalawa tayo dito. I can do it myself. What's wrong? Ito lang ang nakakondisyon na kabayo at hindi pa maayos ang daan patungo sa asyenda. That's why I can't bring my car. Hindi na umimik pa si Sofia nang tuluyang sumampa si Dominic sa likod niya. Hindi ito makahinga ng maayos nang maramdaman ang mainit na hininga ng binata sa kanyang batok. Pinagsisisihan tuloy niya ang pagpusod sa buhok. Nadatnan nila ang mga trabahador sa harap ng hasyenda. Kinailangan pa nilang lumihis ng daan para lang makapasok. Wala silang balak na tumigil at umalis, sir. Bungad ni Manager Vic. Hayaan mo sila. Where are the others? Nasa loob na po naghihintay. Stay here, Sofia. Don't go anywhere else. Bilin ni Dominic bago tuluyang pumasok. Tumango naman si Sofia, pero nang makapasok na sa loob si Dominic ay naisipan niyang puntahan ang mga trabahador. Tumambad sa kanya ang mga trabahador na basang-basa na sa pawis dahil kanina pa nakabilad sa araw. Inutusan ka po ba ni Senyorito Dominic para kausapin kaming umalis, Senyorita? Wala na po kaming ibang mapupuntahan, Senyorita. Ito na ang naging tahanan namin sa loob ng 58 taon. Senyorita, maawa po kayo sa amin. Anang babae na may karga-karga pang bata. May sakit pa po ang mister ko dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa palayan. Napabuntong hininga ang dalaga. Itinaas ang palad. Sandali lamang po. Makinig po muna kayo. Nandito po ako para pakiusapan kayong huminahon. Sa ginagawa nyo, mas lalo nyo lamang pinapalala ang sitwasyon at pinapahirapan ang inyong mga sarili. Kung maaari po sana, doon tayo sa lilim ng mangga at pag-usapan natin ang mga hinaing ng bawat isa. Tumahimik ang mga ito at sumunod sa dalaga. Noong si Don Sebastian pa ang namumuno sa asyenda, wala kaming reklamo dahil maayos ang pamamahala niya. Napakabuti niya at napakalawak ng kanyang pangunawa. Pagsisimula ng isang lalaki. Pero nang mamatay si Don Sebastian, naging malupit sa pagtrato sa amin si Senyorito Dominic. Masyado siyang istrikto. Mahuli sa trabaho ay kaltas na sa sahod. Wala siyang awa. Kahit may sakit, pilit niyang pinagtatrabaho. Pero kapag lumala ay pinababayaan lamang. Ang pangako sa amin ni Don Sebastian ay magiging sa amin na ang lupang kinatitirikan ng aming mga bahay. Konting bagay lamang yun kapalit ng mahigit 50 taon na naming paninilbihan sa pamilya Del Franco. Isa pa po, bago namatay ang mabait na Don, sinabi niya sa amin na nakaproseso na ang paglilipat ng pangalan namin sa titulo ng lupa. Pero 10 taon na po kami naghihintay sa ipinangako ni Don Sebastian. Napakagatlabi si Sofia. Sa mga narinig ay gusto niyang sumbatan ang binata. Huwag po kayong mag-alala dahil kakausapin ko po si Dominic. Sa ngayon po, umuwi na kayo at ipanatag niyo ang inyong mga kalooban. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para hindi po kayo tuluyang mapaalis dito. Pinal na tugon ng dalaga sa mga trabahador. Tila naman nabuhayan ng loob ang mga trabahador sa pangako ni Sofia. Matulungan kaya ni Sofia ang mga trabahador? Anong sasabihin niya kay Dominic?
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po